Gagawa tayo ng hopyang baboy. Unahin natin lutuin ang ating palaman. Sa isang kawali, ilagay ang mantika at ang sibuyas. Ang ginamit ko po dito ay ang white onion. Halu-haluin lang po natin siya ng bahagya at hayaang maabsorb ng ating sibuyas ang mantika. Huwag po natin siya masyadong lulutuin. Ngayon, pwede na natin ilagay ang asukal. Puting asukal po ang linagay ko dito dahil ayokong mag-iba yung kulay ng aking hopya. Yung iba naman po, kung mapapansin nyo, minamasa yung kanilang palaman, sa akin po ay linuluto. Kasi ang gusto ko po sa aking palaman ay yung texture na malagkit, yung makunat. Ilagay na po natin ang evaporated milk at ang asin. Ayan. Halu-haluin lang po natin ng konti para po hindi magbuo-buo yung ating asukal. Kasi pag hindi nyo po hinalo, magiging caramelize yung inyong palaman. Hintayin natin kumulo ng konti. Ayan. Tapos haluin nyo po ulit. Kasi habang kumukulo po siya, na-absorb din po ng sibuyas yung ating milk. Sa ngayon, ilagay na po natin yung flour. Make sure na yung flour natin ay sifted. Kasi yung iba, diretso lagay na yung kanilang flour. Ang tendency po nun ay nagkakaroon po ng lumps ang ating palaman. Buo-buo. Dapat po ganito yung texture niya. Creamy. Siya po ay medyo basa-basa. Kaya po inuuna ko siyang lutuin dahil medyo matagal siyang palamigin. Ngayon naman, gagawin na natin yung first dough. Paghalu-haluin lang yung flour at salt. Ayan. Tapos, gawa kayo ng butas sa gitna para ilagay yung ating cooking oil. Ang ginamit ko po dito ay vegetable oil. Ayan, at water. Mix lang po natin. Ito po ay hindi katulad ng tinapay na minamasa ng para mapakinis. Ito po ay lightly lang. Yan. Pwede nga pong spatula lang ang gamitin natin, pero dahil mamasahin ko siya, dahil gusto kong ma-make sure na yung flour natin ay equally distributed sa ating ingredients. Hindi naman po siya importante na mapakinis. Yan. Medyo sticky po talaga siya, malambot. Dahil ito po yung nagiging crust ng ating hopyang baboy. I-wrap lang po natin at i-chill natin sa refrigerator ng 30 minutes. Set aside natin. At ngayon naman yung second dough. Sa bowl, ilagay ang flour. Ang ginamit ko po dito ay all-purpose flour. At isama na rin po natin ang ating sugar. At ang ating vegetable shortening. O kaya, pwede naman din po ang lard. Yan. Dagdag kunat din po sa ating dough. O diba? Perfect combination. Pag unang kagat mo may crust, sabay kunat, bago pa yung filling. Ayan. Ito po ay minamasa din ng bahagya para po mabuo siya. Ayan. Kasi may part po na puro shortening lang, walang sugar, para po siyang crumbs sa unang texture. Pag minasa nyo po siya, para na po siyang dough. Medyo mas matigas siya ng konti kaysa dun sa crust. Yan. Ito po ay makunat pagka naluto, para siyang clay. Set aside po natin siya. At buksan na po natin ang ating crust na pinalamig ng 30 minutes sa refrigerator. I-roller lang po natin siya, fa-flatten, kung gaano kanipis po yung kaya ninyo. Dahil ipapatong pa po natin dito yung ating second dough. Ayan. Medyo malaki po kasi yung aking rolling pin. Ito po ay rolling pin ng aking fondant. I-scatter na po natin yung ating second dough. Hindi naman po importante na lahat po ng space ay ma-fill in ng ating second dough. Dahil ito po ay
pampadagdag kunat lang sa ating tinapay. Yan, ipa-flatten natin ng konti at i-roller. Ayan, para po kumalat. Kung mapapansin nyo, parang may butas-butas, yung hindi siya na-fill in ng ating second dough, okay lang po yun. It's time to roll. Yan. Ikot lang po natin hanggang dulo. Yan. Tapos, i-wrap po ulit natin siya ng cling wrap, plastic wrap. At i-rest po natin sa refrigerator ng 10 to 15 minutes para lang po mabuo yung ating dough. Kasi may shortening po ito. Yung po ay titigas ng konti. Yan. After 15 minutes, ito na po yung ating dough. Ready to cut na po. Depende po sa size na gusto nyo. Pati rin po yung filling. I-divide na rin po natin siya. Mas masarap, mas madaming palaman. Yan, ikot lang po natin. Huwag na po natin guguluhin yung ating pagkakat. Ganito lang po siya. Flatten natin. Tapos, ilagay ang ating palaman. Kung gaano kadami po ang gusto nyong palaman. Ang ating dough po ay hindi ko na po pinaikot, finold-fold. Ito po ay rinold ko lang. Press lang po natin ang ating palm at i-fold. Yan. Ready to bake na po ito. Ibabrush lang po natin siya ng egg yolk. Matapos natin lagyan ng palaman ang lahat ng ating dough. Lagyan ng palaman hanggat gaano kadami ang ating gusto. Ayan, medyo napadami ang lagay. Okay lang po yan. Hindi naman po siya sumasabog. Hindi naman po siya nagme-melt. Flatten lang at i-fold. Ito po kasi yung original na hopyang baboy. Yung naka-fold siya. Yung iba kasi bilog lang. Brush lang po natin siya ng egg yolk. Dagdag lutong po sa ating hopyang baboy. I-bake nyo lang po ito sa preheated oven, 200 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. Ready to serve na po after 18 minutes of cooking. Ayan. Super chewy ng ating texture. I'm sure magugustuhan to ng inyong mga anak. Masarap to sa kape. Ayan, yung pagka-crust ng kanyang balat. Pwede na po natin siyang tikman. Sarap. Super chewy. Malutong ang labas, medyo maalat-alat kontra sa ating tamis ng palaman. Please don't forget to click subscribe, bell all para lagi kang updated sa bago kong i-upload na video. Thank you!